kung nag-insist sila Daddy Frankie na mag-video, ano yung magiging kaso nila? Kung naka-blurred naman yung mga mukha nila. Di ba? Kahit na ayaw nila magpa-video, kung gusto ko, property ko yun. Di ba? I have the rights. Di ba? I-blurred ko yung mukha ninyo. Did I violate any of your rights? Di ba? Naka-blurred naman ang mukha mo. Yun po ay tanong ko. No? Napanood ko yung isa sa mga upload ni Boss Tax, no? Na meron silang pinaplano, no? Na mas makakatulong, no? Sa DSWD o sa Pangasinan man yan o kung saang lugar man sila mapadpad. At bago ko po talakayin lang, may gusto po ako sanang linawin muna doon sa comment section, no? Sa iba kong content kasi medyo nadadamay po yung Techram community. Nadadamay po si Techram kasi may mga nagsasabi na kung hindi raw nakipag-collab si Daddy Frankie kanila Techram sa Techram community, dahil kung maalala ninyo, 'di ba mayroong tinutulungan si Techram na napakalayo sa lugar nila at mas malapit sa lugar nila Daddy Frankie. So kaya po nagkaroon ng collaboration, no, yung dalawang magkapatid na may problema sa pag-iisip. So malamang most of you naaalala pa yon. Okay? Meron po kasing mga supporters dito kay Daddy Frankie na medyo parang ang sinasabi nila is kung hindi nakipag-collab si Daddy Frankie kay Techram, no, hindi raw mapapansin ng mga politiko. At sino po yung sinasabi nila? Ito po ata, no? I'm not too sure, pero ito po yung nakikita ko lang. At kasi sila talaga yung kumuha sa magkapatid na to, no? Yung RTA, Rapid Tulfo in Actions, no? Kasi nung binalikan nila Daddy Frankie, yung dalawang magkapatid na yon, nalaman na lang po natin, di ba, na siya ay kinuha na ng Rapid Tulfo in Action at tutulungan. No? So hindi po, no, wala pong kaugnayan yon. Actually si Daddy Frankie nga po ay nananawagan pa kay Senator Rafi Tulfo na tulungan sila sa nangyari kay Nanay Ansing at kay Oliver nung sila ay pumunta ng DSWD, Kabanatuan ba yon, and nabigyan sila doon ng 10K, no, with matching picture and thumbprint. Pero pagdating ng DSW Paniki, Tarlac, no, salamat po sa mga nag-correct, kinuha yung 10K at sila na lang daw po yung magtatago. No? So yun po yung naging kwento, yun po yung hinihingi ng tulong ni Daddy Frankie kay Rafi Tulfo. So wag po nating sisihin or wag po nating iugnay, no, ang Techram community sa nangyari po kay Daddy Frankie. It's very irrelevant po, no? Hindi po 'yon. Hindi po kasali or wala pong kinalaman ang Techram community. I'm one of Techram community supporters din po. And kahit papaano po, mayroon na kilala ko rin po ang sila Techram or si Ramil and the family. Hindi po nila wala po sa hinagap ng kahit sinong supporter ni Techram na may ganun na mangyayari. Kaya nililinaw ko lang po, no? Kasi pareho ko pong mahal yung mga community na yan. May special po na part sa akin ang Techram community. Kaya hindi po, kung nasasabi ko man po ito, dahil po yun. No, wala po silang kinalaman sa nangyari kay Daddy Frankie. Nililinaw ko lang po, no? Paglilinaw lang po yan. Alam ko po yung damdamin ninyo sa nangyayari kay Daddy Frankie. And I'm one of yours, no? Kasi nakita ko po yung suporta at yung devotion ng team ni Daddy Frankie, no, sa mga tinutulungan nila. And kahit kami po, or kahit po ako, nagtataka, no, bakit sa dinami-dami, no? Yun pa yung si Daddy Frankie pa at ilan lang naman yan, 'di ba? Na tinutulungan niya. And meron din pong nagsasabi
na ang naging sagot daw kay Bench TV ay dapat magka-license sila at humingi no ng authorization from the family kung talagang aalagaan ni Daddy Frankie yung mga beneficiary niya. Ang sistema po kasi ng kay Daddy Frankie, ipapacheck up niya, aalagaan niya sa shelter niya with the consent of the family. Yung kaso po ni Junjun at saka ni JR, hinahanap pa po nila yung mga relatives nun. On that part, okay. No, pwede nilang kunin yung dalawang yun. But si Lolo Calix po, ay iba rin ang kaso. Si Lolo Calix po ay inilapit kay Daddy Frankie. Tinulungan ni Daddy Frankie yun para maoperahan ng mata. Nung naoperahan ng mata, kailangan po ng strict guidance and monitoring. Dahil every 2 hours may pinapatak sa mata niya at may gamot na iniinom. Aalagaan lang yun ni Daddy Frankie hanggang sa matapos yung gamutan at ibabalik din po yun. Hindi naman po sila forever na nasa bahay ni Daddy Frankie. No, yun po yung sistemang pinaiiran ni Daddy Frankie. Hindi po sila forever na nasa shelter. Nakita naman po natin kay Ate Tintin, Ate Nida, si Oliver po on process yung pagpapagawa ng bahay, si Teacher Mary Jane and Sam. No, mayroon pa pong ibang tinulungan si Daddy Frankie na pinabahayan, ang Reyes family. Hindi po ba? So yun po yung pinupunto ng grupo at ni Daddy Frankie. Hindi naman po yan nanduroon sa shelter niya for good. Temporary shelter lang po yun. Hindi po yun habang buhay na sila ay titira. Nakikita naman po natin, di ba, na si JR at si Junjun ay halos hindi na natin nakikita sa vlog. Nakikita na lang sila kapag together sila, kainan. Di po ba? Yun po yung pinupunto nung karamihan na sumusuporta kay Daddy Frankie. No? Kasi kung ganun yung gagawin, na manghihingi or magla-license si Daddy Frankie, alam naman po natin kung saan kumukuha ng itinutulong si Daddy Frankie. Di ba? Mayroon siyang sponsor, but that sponsor is not enough to support and to give those houses, appliances, and everything, to make the life of those beneficiary more easier. Di ba? So yun po yung pinupunto rin ng karamihan ng mga taong nakasuporta kay Daddy Frankie, na sana maintindihan ng ating gobyerno, ng DSWD. Diba? Kung wala man kayong rules sa ngayon, why not think of it? Diba? Bakit hindi ninyo idagdag, amyendahan yung batas natin regarding dyan? Kasi nga po, katulad ng sinasabi ko, wala pa po tayong capability. Aminin po natin yan. Nahipulang ang kakayanan ng ating gobyerno para matulungan yung mga taong nagkalat na walang maayos na pag-iisip sa ating lansangan. Nakikita po natin yan araw-araw. Pero bakit po inuna ninyo yung mga taong ang purpose ay tumulong sa ating mga kababayan na pinapagaan pa pa nga po yung trabaho ninyo. Yun po yung sa amin. Yun po yung hinaing ng karamihan. Mga sir, mga ma'am, yun po yung aming hinaing. Hindi naman po forever yan dyan eh. Katulad ng sinasabi namin, nagagamit sila. It's for their own good din naman po. Sa tingin nyo, kung aasahan ni Daddy Frankie yung business niya, magagawa niya po ba yan? Kung aasahan niya po yung bigay ng mga sponsor, mabibigay niya po ba yan? Di po ba? So yun na lang po sana yung aming hinaing, na sana mapakinggan. Kasi hindi naman po napapasama sila eh. Di ba? Nakikita pa nga namin yung changes of their lives, na nakikitaan namin sila ng hope. Di ba? Na akala natin wala nang tsansa. Pero, di ba? Napapaayos pa dahil sa mga katulad nila Daddy Frankie.
Ngayon, doon naman po sa yung nabanggit kong topic ni tax, no, ni post-tax, na parang may plano sila na tumulong sa DSWD by getting those mga kababayan natin sa lansangan, no? Yung mga may problema sa pag-iisip, tapos dadalhin sa DSWD. Diba? Which is good. Di ba? Since ayaw nyo naman, di ba? Why not do that? No? I support that. No? Kung sakaling itutuloy nila Daddy Frankie yung ganong nilang plano, ako po ay isa sa mga nakasuporta. No? At kukontent ko pa po yan. No? Ngayon, kung hindi nila i-vlog, much better. Di ba? At least ikwento nila. Siguro naman, hindi na masama yun. Hindi nyo na makikita yung mukha. Diba? At least malaman namin na may nagtinuloy talaga nila Daddy Frankie yun. No? Kung yung totoo yung pinaplano nila Boss Tax na yun, together with the whole team, no? Maganda po yun. No? Maganda pong plano yun. No? Para naman makatulong. No? Natulungan nyo na yung ating mga kababayan, natulungan nyo pa yung DSWD. Di ba? Nakatulong pa kayo. Kasi nga po, di ba? Kayo naman, alam naman natin, nakapus yung pondo ninyo. So, at least, yung mga ganong bagay. No? And sana nga po, matulungan ninyo. Hindi na po namin ina-expect na mapapabahayan nyo sila, no? Mabibigay yung mga pangangailangan nila the way na ginagawa nila Daddy Frankie. At least, di ba? Oh, natulungan kayo para sa matugunan yung trabaho ninyo. At ito lang po, nagtataka lang po ako. No? Please correct me if I'm wrong. Doon po sa mga may alam sa batas. Napansin ko lang po. Kasi hindi po pinayagan sila Daddy Frankie na mag-video. No? Ngayon, para sa akin po, that is their premises. Diba? Kinuha po sa lugar nila eh. Diba? Sa compound nila Daddy Frankie. Ito po ay ano ko lang ha, opinion ko lang po. Di po ba pwede akong mag-video? Di ba? Kasi protection ko po yun eh. If ever something happen na hindi natin sinasadya, na aksidente, di ba? At least may katibayan na wala akong ginawa, na yun ay aksidente. Di po ba? So I'm allowed to video. Ngayon, kung ayaw nilang ipakita yung mukha, di ba blurred? Pwede naman po i-blurred, di ba? Yun yung sa akin ha, kasi nga, parang hindi ra pumayag na mag-video dahil mahigpit. Bakit? Para saan? Ano yung reason para mahigpit? No? Ayaw nilang makita yung mukha nila, then blurred their faces. Di ba? Yun yung sa akin eh. Kasi ano ba yung itatago natin? Kilala na natin lahat yung mga beneficiary ni Daddy Frankie. Kilala na natin lahat ng mga nasa team ni Daddy Frankie. So wala na pong problema doon. Di ba? Ang gusto lang natin makita kung paano kinuha. Di ba? Ano yung proseso ng pagkuha? And vlogger sila. Di ba? And yun nga po, premises nila yon, lugar nila yon. Di ba? Property ni Daddy Frankie yun. Bakit po hindi pwedeng mag-video? Yun po ay tanong ko lamang. No? Nagtatanong po lamang ako. Kasi kung nag-insist sila Daddy Frankie na mag-video, ano yung magiging kaso nila? Kung naka-blurred naman yung mga mukha nila. Di ba? Kahit na ayaw nila magpa-video, eh kung gusto ko, property ko yun. Di ba? I have the rights. Di ba? I-blurred ko yung mukha ninyo. Did I violate any of your rights? Di ba? Naka-blurred naman ang mukha mo. Yun po ay tanong ko. No? Tanong lang po yun. Kasi nabanggit nga ni Daddy Frankie na hindi sila inalaw na mabidyohan. No? Ayaw nila magpa-video. At sinunod nila Daddy Frankie. Ngayon, ako po ay nagtatanong lamang doon sa mga may alam sa batas. Kasi hindi ko naman po alam kung ano yung batas. Kulang po yung kaalaman ko. Ako po ay nagbabase lamang sa logical explanation ko sa sarili ko. No? Na property ko yon, I have the right to take the video dahil property ko yon. Whatever happened on that place, meron akong ebidensya. And vlogger po ako. Ganun. No? Vlogger po ako.
At kung ayaw nyo makita, ay di umalis kayo sa video. Or iba-blur ko yung mukha nyo. Ang mahalaga, nakunan ko kung paano nyo kinuha yung mga tinulungan ng tao. Di ba ba? So, yung doon po, no, I support yung sinasabi ni Boss Tax na kung sakasakaling gawin man nila na kumuha or may makita ng mga palaboy sa lansangan at dalhin sa DSWD, even, no, hindi nila i-video, at least, ma-update nila tayo na ginagawa nila yon. Di ba? It's good. Ako po ay isa sa mga sumusuporta sa ganung plano ng Team Daddy Frankie. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and usual lang po tayo ha, walang personalan. Okay, at matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Lahat po ng aking shinare sa lahat ng aking video, yon ay opinion ko lamang at wala po akong kinikilingan. Doon lang po tayo sa totoo, no? Kung ano po yung sa tingin kong totoo, yun lang po yung sinishare ko sa inyo. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.